Hindi siya para kay Rizal. Alam na iyon ng lahat, ng kanyang ina, ng lipunan, ng tadhana. Ngunit sa kabila ng lahat, si Leonor Rivera ang naging pinakamasakit na kabanata sa pag-ibig ng ating bayani. Taong 1880 saka sa Tomasina sa Intramuros, Maynila, nagsimula ang kwentong ito. Si Leonor Rivera, ang magandang kamag-anak ni Jose Rizal mula Kamiling, Tarlac, ay bumisita at doon nagsimulang umilaw ang puso ng 20 taong gulang na si Jose. Hindi ito pagkakataon lamang. Si Leonor ay may taglay na dunong at kagandahan, may tinig na kumakanta sa hapunan, at may mata na tila nakakaunawa ng mga lihim na damdamin ng isang makatang nag-aaral ng medisina. Sa loob ng maikling panahon, naging tahanan niya si Leonor sa gitna ng gulo ng kanyang isipan. Nang lumipad si Rizal papuntang Madrid noong 1882 upang magpatuloy ng pag-aaral, hindi nagwakas ang kanilang pag-iibigan. 11 taon ng mga sulat na pinapadala mula Europa hanggang Pilipinas. Ginamit pa ni Rizal ang kodigo. Tainis ang pangalan para kay Leonor sa kanyang mga liham at sa bawat pahina umaagos ang pangungulila. Sinulat niya ang kanyang mga pangarap tungkol sa hinaharap, bahay sa Calamba, pamilya, kapayapaan. Si Leonor, sa kabilang banda, ay naghihintay din, sumasagot sa bawat liham na may parehong damdamin. Pero habang tumatagal ang pag-iibigan, tumitindi rin ang pagsubok. Noong 1888, nagsimulang kumilos ang ina ni Leonor, si Silvestra Bauzon. Hindi niya tinanggap ang ideya ng pag-aasawa ng kanyang anak sa isang taong malayo, sa isang rebeldeng umiibig na puno ng mga ideyang mapanganib. Sinasalag niya ang mga liham ni Rizal, hinaharangan ang komunikasyon, at sa wakas, ipinakasal niya si Leonor kay Henry Keeping, isang Ingles na engineer, noong Hulyo 1890. Nang dumating ang balita sa Madrid, durog na durog si Rizal. Sumulat siya sa kanyang kaibigan. Bumagsak ang lahat ng aking mga pangarap. Ang Makata na puno ng pag-asa ay biglang naging lalaking walang direksyon. Ilang buwan siyang nalugmok sa lungkot, hindi makasulat, hindi makakilos. Ngunit hindi doon nagtapos ang trahedya. Noong 1893, namatay si Leonor dahil sa komplikasyon sa panganganak. 3 taon lamang siyang naging asawa ni Keeping. At si Rizal, sa kabila ng distansya at ng mga bagong babaeng dumating sa kanyang buhay, ay hindi kailanman nakalimutan si Leonor. Sa Noli Me Tangere, ginawa niyang buhay si Leonor. Siya si Maria Clara, ang dalisay, ang inosenteng biktima ng lipunang mapang-api, ang babaeng sumuko sa kapalaran dahil wala siyang lakas na labanan ng sistema. Ang kwento ni Maria Clara ay kwento ni Leonor. Ang sakit ni Rizal ay naging sigaw ng bayan. Ito ang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi laging may happy ending, lalo na sa panahong ang kalayaan ng puso ay mas mahirap pang makuha kaysa kalayaan ng bayan. Ngunit dahil kay Leonor, naging mas malalim ang gawa ni Rizal. Ang personal na sakit ay naging kolektibong damdamin ng sambayanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naglalaho. Ito'y nagiging inspirasyon at kung minsan, revolusyon. Basahin ang Noli Me Tangere at hanapin si Maria Clara. Tingnan mo kung paano naging buhay ang babaeng minahal ni Rizal. Dahil sa likod ng bawat bayani, may pusong nasaktan at sa sakit na iyon, ipinanganak ang pagbabago. Kung gusto mong makilala ang iba pang babaeng bumuo, sumugat at nagpaalab sa puso ni Jose Rizal, abangan ang Series 5. I-like, i-share at i-follow ang page para sa susunod na kwento ng Jose Rizal's Love Life Series.